Cycle mo susunduin. May ayusin lang kami ng nanay mo pero babalikan naman kita agad. Yan na ba yung anak ni Cindy? Oo, ata. Yung bata, yun ata yung apo niya. Siguro na. Baka nagmana rin ng mga yun sa ama nila. Sana. Matagal ba yun? Tay, sino po si... Ito na. Dito na tayo, anak. Ito na ba ang apo ko? Siya si Lolo Militon. Mula nang dinala ako ng tatay ko dito, siya na ang nag-alaga sa akin. Noong unang beses ko siyang nakita, halos maihi ako sa takot. Marami kasing kwento si tatay tungkol sa kanya. Marami daw takot kay Lolo. Ilag sa kanya ang mga tao dito sa baryo. Pero di din nagtagal, nawala din ang takot ko. Mabait kasi si Lolo. Maalaga at masipag. Matyaga siyang nagtatrabaho sa ilalim ng tirik na araw habang pinapanood ko siya mula sa lilim ng puno ng sampalok. Sa tagal kong namalagi sa bahay ni Lolo, wala naman akong nakitang dahilan kung bakit ganun na lang kumangilag ang mga tao sa kanya. Hanggang isang araw, Boy! Bilisan mo lang! Po! Oh, gumaya ka tayo, magbihis ka at alis tayo. Po! Kung tayo kung talo, Sa bayan na po. hindi po magapanti sa bahay. Wala namang mag-aanakaw rito eh, tsaka wala namang magtatangka. walang magtatangka? Bakit? Bakit kaya walang magtatangka? Napaisip ako sa sinabi ni Lolo. Bakit parang siguradong sigurado siyang walang papasok sa bahay? Ako'y matutulog na. Tingnan yung mga manok sa silong at saka yung mga panangim. Opo, senyor. Isa lang yan sa mga nasaksiyan kong hiwaga ni Lolo Militon. Sabi nga ng kausap niya sa puno, Senyor, nais ko mang tanungin siya tungkol sa mga misteryong nakita ko. Tila inunahan ako ng kaba. Hanggang sa dumating ang oras na kailangan ko nang umuwi sa Maynila. Maraming katanungan ang nananatiling walang sagot. Sino ang mga kinakausap niya? Ano ba talaga sila? At higit sa lahat, ano nga ba si Lolo Militon?